Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Jermaine Reyes from CRC Batangas, isang music minister and youth leader. At ngayon po tayo ay nasa Tinapay Mula sa Langit. Samahan niyo po ako sa panibagong episode at pagninilay ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Basahin po natin ang Deuteronomy 23 verses 21 to 23. Sabi po dito, "When you make a vow to the Lord your God, be prompt in fulfilling it, as the Lord your God demands it of you. If you do not fulfill it, you will be guilty of sin. But if you refrain from making a vow, you will not be guilty. Whatever your lips utter, you must be sure to do, because you made your vow freely to the Lord your God with your own mouth." Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Father God, thank you Lord for this new day and new life you hope that you've given us. Lord, thank you for this opportunity na makapakinig kami, Panginoon, ng iyong salita. We pray God that you will reveal yourself to us through your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Ang passage pong ito ay mula sa Deuteronomy, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paggawa ng mga pangako ng Diyos at ang responsibilidad na kaakibat nito. Kapag tayo po ay nangako sa Diyos, hindi ito dapat ipagpaliban o gawing biro. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para gumawa ng mga desisyon, pero kapag tayo po ay nangako, ito ay isang seryosong bagay. Sa buhay natin, madalas tayong gumagawa ng mga pangako sa Diyos, pwedeng sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, pero paano tayo tumugon kapag tayo ay hindi nakakatupad sa mga pangako natin? Ayon po sa verses na ito, ang hindi pagtugon sa ating mga pangako ay isang kasalanan. Meron po akong tatlong bagay na gustong i-share sa inyo na application patungkol po sa verse na ito. Una po ay commitment. Kung tayo ay nangako sa Diyos o sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, siguraduhin natin na atin itong tutuparin. Hindi lang ito tungkol sa mga bagay na malalaki, kundi pati na rin sa mga simpleng pangako na nagmumula sa ating mga salita. Pangalawang bagay po ay integrity or integridad. Ang ating integridad ay nabubuo hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi sa maliliit na bagay din. Ang pagiging tapat sa ating mga pangako ay nagpapakita ng ating pananampalataya or faith sa ating Panginoon. And pangatlo po ay prayer instead of promises. Bilang mga anak ng Diyos, mas mabuting magdasal tayo sa Diyos na tulungan tayo na magawa ang tama at magtiwala sa Kanyang biyaya. Hayaan niyo po akong mag-share ng tatlong application questions na pwede niyo pong pagmuni-munihan sa umagang ito. Una po ay, mayroon bang mga pangako ka na hindi pa natutupad sa Diyos o sa ibang tao? Ano ang mga hakbang or kailangan mong gawin na maaari upang tuparin ang mga ito? Pangalawa po ay, bago ka mag-promise, tinitimbang mo ba kung kaya mo itong tuparin? At pangatlo ay, paano nakakatulong ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay at pananampalataya? The passage highlights the importance of keeping our word, but also points us to God's faithfulness. God is always true to His promises and He doesn't break His word. In our imperfections, sometimes tayo po ay nag-fail, pero yung grace and yung faithfulness ng Lord are never ending. His love for us is not based on our performance, but on His unchanging character. With every promise that we make, let us remember that God is faithful and does not fail. May we also reflect the same faithfulness in all the promises we make. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, we thank you, Lord, for the word that you have given us, for reminding us the impact and the weight of our promises. Lord, tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming mga pangako, sa aming mga salita, O Diyos, na sa lahat po ng aming gagawin, iisipin at sasabihin na kayo lamang po ang malugod at mapapurihan. Lord, we lift up to you this day and we ask for your grace, for your strength na sumama po sa buong aming maghapon at sa aming mga buhay. Maraming salamat po. We give you back all the praises, honor, and glory. In Jesus' name, Amen. Muli po, maraming salamat sa pagsama ngayon sa ating episode ng Tinapay Mula sa Langit. Pwede niyo po itong i-share at i-like sa mga kaibigan niyo o sa inyong mga kamag-anak. Maraming salamat po at sa Diyos ang papuri.